Hello Ray guys! Good day! It's another day and dito tayo sa syudad. Dito tayo sa Bauhaus guys. Pero actually nanggaling kami dun sa ukay-ukay namin kasi nag-update kami ng mga paninda dun sa ukay-ukayan namin guys. Kasi marami ang nabenta. So ngayon, niyaya ako ni Nico na mag-lunch daw kami sa labas. Kami lang dalawa. Tapos daan tayo dito sa Bauhaus. Kasi titingnan ko kung kung merong garlic dito guys na sipul yung ano ba, yung bulb ng garlic para makapagtanim ako ng garlic this year. Harvest natin siya summertime next year kasi kailangan yun siya nasa ilalim ng lupa. It's either springtime o kaya kapag dating ng autumn time. Let's go that side, Daddy. Huh? This is a normal wheel. It is, yeah. It is. Like, There's like holes. Somebody has eaten, but no, it's not like that way. Shall we buy a new one like this? Yeah. Tingnan natin doon sa mga bulbs guys kung meron na silang bulb ng onion. Ay, onion ng garlic. Marami na silang bulbs dito oh. For planting. Ayan. Meron na nga guys. Ito ano to? Ay hindi man ito guys. Garlic. Parang garlic pero hindi. Mga tulips yan. Tulips man. Ganda ng orchids guys oh. Makintal. Makumapalit ano yung orchids eh. Pero dili lang sa agid ko guys. Tingin na lang muna tayo. Wala man silang ano ng garlic guys dito ngayon. Tingnan namin sa kabilang store baka meron. Ang ganda oh. Tayo sa labas guys. Meron pa naman dito. Baka dito meron tayong makita. Yung mga grill naman dito tsaka ano. Yung mga pang-autumn na mga tanim. Mahal yung ano nila dito oh. Tagdos mo barato naman to dito sa ay katso daddy taon tuya oh. This is the one that we wanted to plant. This is 64 euros. This is now big. No? Ito yung ganito yung gusto namin itanim guys, gawing fence doon sa harap ba. Ang ganda. Wala silang garlic guys. Baka later pa. Tapos ngayon kakain na lang muna kami kasi nagyaya ito na. Kain daw kami sa labas. Wow. Siya magyaya guys. Siya magasto. Wala siya dyan. This is in Philippines Home Depot. Yeah. Mata tananin ko. Kita tamat. Na-enjoy actually ni Nico yung dumalaw kami sa City Hardware guys. Pero ang hinahanap niya doon yung local wood which is yung mga coco lumber. Wala man yun doon. Sa mga imported man naka-display. Pero yeah, kain tayo dyan sa ABC guys kasi parang masarap yung buffet nila dyan. Kaya nagaya naman tong isa. Di kumain tayo. Pero merong pagkain sa bahay. Pero kumain daw kami. Ngayon lang daw. Kami lang daw dalawa. Hindi namin kasama si Anika guys kasi nasa school siya ngayon. Kaya sa school na siya kakain ng lunch kasi may free man ang buffet sa school guys. Yung pagkain ng mga kids dito naka-buffet yan. So libre na siya doon. And meron sila itong Huvaolo Nesta rin na ano bake shop. Gusto ko tikman yung mga pagkain nila dyan guys. Pero dito kami kakain ni Nico. Dito tayo kakain guys. Buffet Mailma. Buffet World. May pizza. Meron ding warm food. I don't know how much will it cost but dito daw tayo kakain sabi ni sir. Meron silang salad bar din guys. Of course, hindi yan mawawala sa finish guys. Meron talagang salad bar palagi.
Ayan o, sobrang daming options. So, ikaw na mag-mix and match ng salad mo. Ayan. Itay ko tayo ng salad, guys. Salad. Ang daming option. Oh. Ito pa. May eggs din doon. Tapos ano yun? Ay, may green salads din. Ayan, ang daming option guys. Salad pa lang. Feel pa sila. Magpatatas tayo guys. Daw merong rice doon. Ayoko ng rice. Patatas tayo. Gusto yung patatas ngayon. Meron din silang rice. Pero yung buhaghagin na rice ang meron. Tapos, ano pang meron dito? Meron din sila dito. Villa Poswa Omena Dijon. Hindi ko alam ano yan guys. Pero ito na lang siguro. Beef stroganoff ito. Tapos, meron silang chicken fillet. Ito. Ayan. Lagyan natin ng sauce. Meron pa palang option doon. Oh, may kebab buffet pa. Mas marami silang options dito guys. May kebab buffet pa, may pizza buffet pa, may warm foods, may breads. Meron din silang coffee of course. Tapos yung the mehu in here, they have different kinds of mehu. Oh. They have milk, may kotikalya, they have umena mehu. This is orange juice, polo kamehu, water, ano pa yun. Basta marami silang options guys. Tapos yung kumuha ko ng a little of everything lang kasi gusto kong tikman yung kebab din nila. Matutuwa si Anika dito kasi meron silang pizza buffet and for the price, sulit na siya guys, and this is buffet, you know. So enjoy muna namin yung lunch namin guys, tapos yeah, balikan namin kayo maya maya. Guys, yung dessert ko, ito yung kinuha ko. Yung mangga, yung andun sa salad. Tsaka isang maliit na donut. Yan lang. Gustuhan talaga ito na Anika dito kasi may mangga. Star apple. Wala. Nandito kami sa Hangkia guys, and meron na silang mga seedling ng garlic. So, bumili ako ng 6 packs. Pero marami na to guys, kasi isa-separate pa man to individually per bulb. Tapos nakakita kami dito ng bio waste na basurahan. Mas maganda siya compare nung nasa bahay namin. Kasi ito, naka-temperature na siya. Kabili na tayo guys. Ito yung Pink Promise. Oh. So, ito siya is perennial flower. Hydrangea siya. And nakabili din kami nung composter. Ipapakita namin sa bahay. Yan guys, nakauwi na rin to. Alam niyo ba, tag $29.95 to guys. Pero naka-sale siya. Kaya, I'm so happy. Kasi nabawasan to ng 30%. So, ang tawag dito is Living Pinky Promise. Ayan. So, ito is perennial siya guys. So, ang blooming time niya is every autumn time. Ang ganda ng bulaklak. Tapos, alam nyo ba, pag nag-dry ang bulaklak guys, pwede ko pa siyang gawing decoration sa loob ng bahay. Ang ganda oh. So, magpipink-pink pa ito dito.
Mag-change pa yung color niya. So sabi ko kay Nico, doon ko to itatanim. Doon banda sa likod ng aming bahay guys, yung nakaharap sa may kalsada. Tapos ito yung laman ng aming sasakyan. So finally guys, nakabili na kami ng mas maganda talaga na compostory or yung compost bin. Ayan. Isang malaking investment sa amin yan guys. Kasi inaano talaga namin yung bastura namin. So, merong binili din si Nico na ganito yung compostory kuivike. Kasi kunwari sa pinaka-bottom, lalagyan mo pa siya ng ganito. Yung parang bark siya ng puno. Lalagyan mo siya sa bottom. Tapos maglalagay ka ng basura sa taas. Tapos, basta layer by layer, lalagyan mo siya para madali nga siyang ma-decompose. Tapos ito siya guys, meron na siyang metering or meron na siyang thermometer na kasama. So, ma-maintain yung temperature ng loob ng composter para ano siya, ma-decompose talaga ng maayos yung mga waste para magamit namin sa garden. Diba meron kaming dalawang compostery na for yung pinakamura lang. Yun kasi guys, mas mabagal kasi ang pag-decompose ng mga waste materials nun. Kasi pagdating ng winter, nagiging matigas yung mga basura. So magsa-start lang siya ng mga springtime. Tapos, since matagal nga guys, hindi pa namin nagagamit yung andoon sa loob. So ngayon, ang sabi ni Nico, since dalawa yun, ang isa is nanggaling sa inyo. Yun yung isa sa mga binili namin nung paglipat namin dito guys, kasi kailangan talaga namin i-segregate yung mga basura para makatipid kami, kasi nga yung basura dito guys is binabayaran siya, and wala kaming vastike kagaya kay Julie tsaka kay Kuya Kiro. Wala kaming ganon guys, kasi sa amin yun mismo, and kami ang mismo magbabayad ng basura namin. So yung solution na nakita namin was to have a composter or itong bio-waste bin. Tapos, isagregate talaga ng maayos lahat ng basura namin, guys. And yung mga plastic, meron kaming tinatapunan ng plastic. Nakacentralize siya doon sa may Keskusta, yung sa center ng Hamenkoski. Tapos, yun. Katipid talaga kami sa basura instead na magbayad kami ng almost 200 euros, guys. So, we are happy that now we have a better. Are you happy? No, this is like all season. All season, no? So the other one, the other compostery, let's give it maybe to Heidi. Yeah, because we can have this and the other one. The other one we can give to Heidi, to your sister. No? Onkohan meillä sellaista trukkilavaa tai sellaista, että taas like We have a trukkilava there inside, I think. Niito on muuten alhaalta. Neon, we have a trukkilava. Ayan. So, ito guys, mabigat ito. Hindi na ito lilipa rin. Kasi yung binili namin dati guys, yung dalawa nga na meron kami doon, na ano siya, nalilipad ng hangin yung takip. So, pagdating ng winter, sometimes yung takip guys, andoon na sa gitna ng field. So, kinukuha ni Nico. So, ito siya guys, mabigat na ang takip nito. And mas makapal siya guys, so mas maganda talaga to. Ito yung isa sa mga plano namin bilihin 2 years ago, and finally we are thanking God na this year nabili na talaga namin. Tapos meron pa kaming paparating na isang investment din namin guys, which is yung aming Ilmalampu pumpo. So in couple of days i-assemble na yun dito sa bahay namin. Ayan. Varma maybe with a karu or something. Niin. Let's call Yako. Kyllä varmaan kotikarruilla menee. Kotikaru ka, maybe with a cart. Ayun. Kita nyo to guys, meron kaming basura dito, pero ito lahat plastic lang to. Doon namin to ilalabay. Doon niya itatapon sa Keskusta. Kasi may mga basurahan doon for plastic lang talaga. Alam nyo ba guys, bago namin to binayaran, sinukat muna sa loob ng sasakyan kung magkakasya. Kasi maliit yung car namin, no? Tapos, nag-save ng isang seat dito for Anika kasi sinundo namin si Anika sa school.
Yan. So, kasha talaga siya, guys. Perfectly fitted talaga. It's heavy. Oh, tayang ko. Oh, it's heavy. Maybe kotikaro. Pyöritän sen tuon. So heavy, no? The wind will not blow this one away anymore. So, dito sa backside, guys, merong hole Luulen, että tästä tulee toi... na paglalagyan ng hose. Kato ko sila on most. Yeah. Kasi, diba, pag yung bio waste, magtutubig talaga yan siya. So, para lumabas yung tubig, guys, doon sa may hose. Ayan. So, kasama na siya doon. Si Pimo, guys, is andun, oh. Very good. Si Nico lang daw, guys, mabigat daw. Iikot niya lang daw papunta doon sa may baba. Tää on parempi kuin se neliskanttinen violan tai... What is neliskanttinen? Koska se pitää kantaa, mutta tätä voi pyörittää. Ni. Yeah, because this is like round. But that square one, if we bought that square one, you really need to carry it. At puti na lang ito bilog daw ang nili namin, guys, kay ito yung cylinder, ang ano niya ba, kay para maikot nga lang siya pababa doon, oh. You go through this, oh, through the apple tree. Because this is like very high on this side. No, grabe akong bana, guys. Ikaw na talaga dong. Supportive yan siya masyado. Alam nyo, guys, para sa iba, napakaliit na bagay nito. Pero para sa amin, guys, sobrang laking bagay talaga to because this is how we can save money, guys. Medyo mahal man siya, but we can have a lot of good soil galing dito sa composter na to, guys. Ito na yung apple tree namin, guys, oh. May apple man siya, guys, pero ilang piraso lang talaga. Mabilang mo lang yung apple niya. Next year, definitely marami tong bunga. Yan. Yun, oh, may apple man doon, oh. Isa lang. Or apat lang sila. Viva, Daddy! Itong isa daw, guys, medyo empty daw to. Wala daw masyado tong laman. I think let it stay there for a while. So, would you like to transfer it to the new one? Ah, okay. Okay. Ha? Eh, not now. Kasi ito, guys, ang problema namin dito, maganda naman siya, but the thing is, nililipad talaga siya ng hangin. How many times did you need to look for the cover? Many times because it went there to the field. Yeah. Okay. And let's clean this and let's give to Heidi. Okay. Sabi ni Nico, guys, okay naman to. But the problem is, kapag i-empty mo na siya, hindi pa lahat is na-decompose nga ng maayos. Kasi nga, it's open, actually, because there's holes. And pagdating ng winter, matigas siya, guys. Kasi nga, hindi siya... Walang temperature sa loob ba na magre-regulate nga gaano ka-warm. Dapat yung composter mo, dapat warm talaga siya sa loob para ma-decompose ng maayos yung mga waste products. Ayan. So, where are you planning to put this one? Here?
to him. No. Just remove the key. Ah, okay. And this one we will give to your sister. Toisaalta tämähän ei juuri haise, niin mä... Yung strawberry namin guys ba, grabe sobrang daming runners guys. So kailangan tanggalin yan. Kasi magiging weak yung mother plant. Maybe later I put the compost. May nakita akong strawberry guys ba. Ito guys, o mga runners ito. Pero actually ito guys, pwede mo tong itanim. Kasi yung mga tinanim ko doon, galing lang din yun sa runners. Meron pa palang bunga dito guys. Hindi na siya ganun kaganda kasi hindi naman season. But yeah, ito. Sarap to. Tamis siya oy. Grabe ka tamis. Yeah, ang daming runners ng aming strawberry. Kailangan itong gupitin. Para malinis na siya tingnan guys. Kasi kapag nag-ugat na siya, mas mahirap siyang tanggalin. Pero wala na akong plano guys na dagdagan itong strawberry namin kasi mahirap mag-alaga ng maraming tanim. Tama na yan. Sa tama na yan guys. Hindi ko na dadagdagan yan. Tapos yung plant na binili ko guys, nito ko balak itanim sa likod. Ay sa harap ba? Facing sa kalsada. Tapos dyan namin plano lagyan ng fence guys na yung tuya nga yung tanim. Ito kailangan kong ipakat kay Nico para magkaroon ng bagong stem at tumaba. Maganda ang bulaklak nito, color white. But yeah, dito ko ilalagay yung tanim sa may gitna banda para merong bulaklak dyan. Kasi dito na side, wala talagang ano dito guys, bulaklak. Wala talaga. Maliban lang dito. Pero summer lang kasi to. Dito naman na side guys, may roses dito. Pag summer din ito na mga roses. Tapos dito ako kumukuha ng ganyan na bulaklak. Oh. Ano nga yung ginagamit sa pang ano ba, pang gawa nga ng mga bouquet-bouquet. O, dito ko lang yan kinuha guys. Meron kami yan dito sa garden. Tapos itong puno na to guys, ipapaputol to ni Nico kasi nga ano siya sa may kurente. Pati ito, ipapaputol din to. Pero kailangan patawagan yung company na nag-ano itong mga wire para ibaba yung mga wire para maputol yung puno. Para maputol ng mga wire guys, ay delikado. Yan, we never know. Malakas din pag maghangin dito sa Finland guys. Yan. Pimo, Pimo! Ito guys, nakatali talaga to palagi kasi hindi pwede. Tatakbo to sa forest guys. Sus, Diyos mio marimar. Hindi mo to mahanap kapag walang GPS guys. Pimo! Pimo? Isto? 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 Sit down. Ay, dili ka mo lingkod ha. Gulay pagkaon ha. Dapat na i-reward. Ayan guys, o nag-change na si Pima ng balahibo. Nagtatanggal na siya ng kanyang mga balahibo guys. Kasi yung summer niya na balahibo guys, mga hulog man yan guys. Mapalit na siya ng winter coat. Now, Daddy Katso Pimon, it's a carboya. It's now sa lahat eh. It's now changing. Alam niyo ba, maraming kailangan gawin dito guys. Kahit yung shed na yan, pwede na yan siyang tanggalin kasi wala naman yan siyang silbi. Sira na talaga yan guys, hindi talaga yan pwede magamit. Kaya nga yung mga firewood nilipat na niniko dito sa red na shed. Kasi yung doon guys, mahirap masyado, bababa ka pa doon. Kuha ka ng kahoy, aakyat ka na naman, mabigat yung kahoy. At least yung dito, nasa harap lang ng main door namin, mabilis mo lang makuha yung kahoy. Pero actually, yung second floor nito guys, pwede itong gawing tulugan kapag summer. Pero ginawa na naming storage. Oy, matulog-tulog dyan pag summer. Yeah, pero may higaan dyan sa loob guys dati. Tapos tinanggal lang namin. Tapos yung mga gray na yan, nangingitlog ang mga ibon dyan guys. Pati yung dito yung nasa gilid. Yan yung color green. Nangingitlog ang ibon dyan.
But yeah, sayang itong kahoy na to. Pero kasi ayaw ni Nico na andyan yan. Kasi nga baka matumba, madaganan yung bahay namin dito sa bahay. O kaya dito sa shed. Kaya mas mabuti na tanggalin na lang talaga, putulin yung kahoy na yan. Alam niyo ba guys, si Pimo kumakain to ng carrots. Dinner guys, gawa tayo ng homemade pizza, salami and cheese. Kain na si Anika guys. How was the pizza? Was it good? Diba? Rhubarb juice. Nanguha pala kami ng flowers kahapon sa fields, guys. And dinagdag ko lang to. Kinuha ko dyan sa garden namin. Ang ganda ng mga sunflowers, diba? Ito sa amin, guys, kapag autumn season, may mga sunflowers ka nakita sa field, free to pick yun. Kaya nanguha kami. Yan. So, hindi kailangan bumili ng bouquet. Si Nico is nasa labas pa nilalakad si Pimo. Shooting star, but I don't follow where it goes. I'm not the superstitious kind. You were always meant to be mine. Hello Ray guys, good morning. So today guys, pabalik na ako sa work. But kailangan ko munang magluto ng very simple lunch para dito sa bahay para may makain si Nico and Anika. So ngayon, it's already 10:50 na ng umaga guys. But kailangan ko umalis na mga around 11:30. Di pa ako naliligo and all. But gagawa lang ako ng very simple pasta for us. Yan, nalalagyan lang siya ng olive oil and then garlic. Tapos yung pasta, ayan na. Napakuluan ko na siya guys. Tapos gumawa din ako ng banana muffins na merong streusel sa taas. Ayan na yung ating banana muffins guys. Ito pa yung iba dito. Tapos kagabi nag-dinner lang kami ng pizza guys. Gumawa ako ng homemade pizza. Kasi may mga dough ako na naka-reserve doon sa freezer namin. So ito na yung ating banana muffins. Nilagyan ko siya ng streusel. I-share ko yung recipe nito next time guys. Gagawa tayo nito next time. Kasi meron pa akong mga banana dyan na kailangan siyang lutuin. Kasi nga na-overripe na. But anyways guys, sobrang saya namin kasi meron na kaming bio-waste bin. Na sobrang makakatulong talaga dito sa amin sa countryside guys. Para hindi na namin kailangan magbayad talaga ng malaking pera doon sa basura. Ayun. And yun lang naman sa video na to. Share ko lang yung simple life namin dito sa countryside. And pasok na ako ng work. Though hindi pa talaga ganun kaganda ang pakiramdam ko. Kapag gabi palagi pa akong inuubo. But the thing is, kailangan kong mag-work kasi hindi reason dito na pag inuubo ka, hindi ka pumasok. Pero kapag meron kang fever guys, yun ang talagang kailangan mo talagang mag-absent. But since 1 week na ako nakapagpahinga, feeling ko kaya ko naman na ulit. So magtatrabaho na ako mamaya and I have afternoon shift today. So makakauwi ako ng mga 8:30 na ng gabi. So si Nico na ang bahala dito sa bahay. Siya na mag-asikaso sa mga assignment ni Anika, ganyan. And I think gagawin niya rin yung aming fence para matapos na rin yun. Yesterday pala, kailangan palang tulungan ni Nico yung friend niya. Kaso lang, hindi siya natuloy kasi tawag nito, nasira yung machine na kailangan nila. Kaya umuwi na lang din siya ng bahay. So, timing naman that time na nakapagluto na ako ng pizza. And, ayun, dito na lang din siya sa bahay kumain. But, yun lang naman for today's vlog, guys. Or for this vlog. Salamat sa inyong lahat sa patuloy na panonood. Sana po, kahit na ganito ba kasimple yung vlog namin, huwag kayo magsawa.
Look at this, guys. Yan. Ang laking leg ng deer. Smoked deer ito, guys. So, ito is, kukuha lang ako ng mga karne nito. Hindi namin ito maubos agad, guys, kasi napakalaki nito. So, magkakat lang ako ng pieces nito. Tapos, yun yung itatoppings ko doon sa pasta para may meat yung aming pasta, guys. Sobrang laki, di ba? Ayan yung isang leg ng deer, guys. Sobrang laki. So, nakasmoke na ito. And meron siyang fat, of course, kasi winter ito na hunt ni Nico. And kapag winter mo na hunt yung rabbit or yung deer, guys, is meron talaga silang stored fats, but hindi siya ganun kakapal. But yeah, magka-carve lang ako ng konti nito, guys, para ilagay doon sa taas ng pasta para merong karne. Pero sobrang laki, di ba? So, this year, guys, magkakaroon na naman kami ng bagong ganito kasi nga maghahunt na naman si Nico, kaya kailangan namin itong i-consume. So, ito yung last winter pa na karne na hindi pa namin nakakain, and meron pa kami doon sa aming freezer. Kaya kailangan namin mag-empty talaga ng ref kasi nga marami ang karne na nakukuha namin galing sa forest. So, ito na yung ating pasta, guys. Lagyan natin dito kay Nico yan na portion. Tapos, meron din kay Anika. Ito naman yung kay Anika, guys. And yung sa akin is ibabaon ko. Ayan. So, yung ating banana muffins. Ang ganda pa rin ng mga bulaklak namin, guys, na nanggaling sa field. Pinulot lang namin yan sa field, guys. Kasi pwede mag-pick ngayon ng mga bulaklak sa fields. Nga unta, guys. Masarap ng muffins. Mabaon din ako nitong muffin. Sobrang sarap siya.